Alas 3 na ng madaling araw, ngunit ramdam pa rin ni Teresa ang pangingawit ng kanyang mga balikat habang inuubos ang lakas sa pag-aaral ng mga dokumentong magliligtas sa kanyang asawang si Rafael mula sa isang kasong kriminal. Kahit nanginginig ang mga daliri sa labis na pagod, maingat niyang tinimpla ang paboritong kape nito, buong pusong iniisip na ang sakripisyong ito ay bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang asawa at head legal counsel ng pamilya Sarmiento. Konting tiis na lang, Catalina, kapag napirmahan na ni Teresa ang mga papeles bilang head legal, siya ang makukulong para sa nawawalang pondo ng ospital at malaya na tayo ng baby natin. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang mainit na saro ng kape sa kanyang mga kamay ay tila naging yelo, at ang mga salitang nanggaling sa mismong bibig ng kanyang asawa sa loob ng silid-aklatan ay tumimo sa kanyang dibdib na parang patalim. Sumunod na umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang biyanan na si Doña Consuelo, may himig ng pagmamalaki at walang anumang bakas ng pagsisisi. Tama ang desisyon mo, Rafael. Utang na loob ni Teresa ang buhay niya sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa daddy mo, nabubulok na siya sa ilalim ng tulay ng Delpan kasama ng patay niyang kapatid. Panahon na para bayaran niya ang utang na iyon. Ang pamilya Sarmiento ang mahalaga, hindi ang isang ampon na pinulot lang sa kalsada. Hindi pa man nakakaatras si Teresa, bumukas ang mabigat na pintuan ng silid-aklatan. Bumulaga sa kanya si Doña Consuelo, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Walang gulat sa mukha ng matanda nang makita nitong narinig ni Teresa ang huling bahagi ng usapan. Bagkus, umusbong ang isang matalim at mapagmataas na ngiti sa labi ng biyanan. Sa halip na humingi ng tawad, ginamit nito ang pagkakataon upang lalong ipitin si Teresa. Sakto at gising ka pa. Malamig na utos ni Consuelo, inilalapag ang isang makapal na folder sa maliit na mesa sa pasilyo. Kailangan mo na itong pirmahan ngayon din para sa asawa mo, para sa pamilyang nagpakain at nagpaaral sa iyo. Sumunod na lumabas si Rafael. Nakita niya ang kape sa kamay ni Teresa. Mabilis nitong isinuot ang maskara ng isang maamong asawa, lumapit at hinawakan ang braso ni Teresa. "Hon, please!" Pagsusuma mo ni Rafael gamit ang boses na palagi nitong ginagamit kapag may kailangan. "This is for us. Trust me, aayusin ko ang lahat kapag nakalabas na ako sa gulo na ito. You're strong. Kaya mo itong harapin. Wala akong ibang maaasahan kundi ikaw." Nakatitig si Teresa sa 2 taong nasa harap niya. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay, ng kanyang talino at ng kanyang katapatan. Sa loob ng ilang saglit, pinatay ng katahimikan ang babaeng martir sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng pag-ibig at utang na loob ay naging abo. Sa lugar ng sakit, umusbong ang isang napakalamig, kalkulado at walang awang katinuan. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw o naghagis ng kape. Ibinaling niya ang kanyang paningin mula sa folder patungo sa mga mata ni Rafael. Para sa pamilya, mahinang tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila kalmadong dagat na nagtatago ng isang mapanirang bagyo. Inilapag niya ang kape. Kinuha niya ang mamahaling pluma mula sa kamay ni Consuelo. Walang pag-aalinlangan, inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel at pumirma. Ngunit sa halip na gamitin ang kanyang opisyal na lagda bilang abogado, sinadya niyang ibahin ang kurba ng huling titik at inalis ang kanyang middle initial, isang maliit na detalye na sapat na upang mapawalang bisa ang dokumento sa anumang malalimang investigasyon ng korte. Kinuha ni Consuelo ang folder ng may tagumpay sa mga mata. "Good. You always know your place, Teresa." Tumango lamang si Teresa at humakbang palayo. "Magpapahinga na ako. Siguraduhin ninyong ubos ang kape, Rafael. Pinaghirapan ko yan." Pagkapasok sa loob ng madilim na kwarto, tuluyan niyang isinara ang pinto at ikinulong ang sarili. Nang mag-isa na lamang, hinaplos niya ang lumang kwintas na gawa sa alambre na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang tanging alaala ng kanyang nakababatang kapatid na si Tomas. Ito ang nagpapaalala kung sino siya bago siya binansagang isang Sarmiento.
Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliring kanina ay nanginginig sa pagod, ngayon ay mabilis at walang awang nag-type sa keyboard. Pinuntahan niya ang pinakatagong archive ng legal department ng kumpanya. Bago pa man sumikat ang araw, inilipat niya ang lahat ng tunay na ebidensya, bank records, at mga palitan ng email patungo sa isang naka-encrypt na offshore server na siya lamang ang may alam. Unti-unti niyang inaagaw ang mga sandatang gagamitin ng mga kalaban. Tahimik ang silid nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Binasa niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na umilaw sa screen. Alam ko kung ano ang pinirmahan mo. Magkikita tayo bukas. Kumunot ang noo ni Teresa. Ang mensaheng ito ay hindi galing kay Rafael o kay Consuelo. Tumingin siya sa kadiliman sa labas ng bintana. Kung sino man ang nagpadala nito, wala siyang pakialam kung bantaman ito o tulong. Sisiguraduhin niyang bago siya bumagsak, luluhod muna ang buong angkan ng Sarmiento sa kanyang harapan. Ang umaga sa opisina ng Sarmiento Group of Companies ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng tanggapan ni Teresa. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, kalmadong nirerepaso ang mga papeles na naglilipat ng kanyang mga personal na pondo, nang walang pasabing bumukas ang mabigat na pintuan. Pumasok si Catalina, ang sekretarya ni Rafael, at ang babaeng narinig niyang pinapangakuan ng kanyang asawa kagabi. Basag ang boses nito, namumugto ang mga mata, at halos magmakaawa habang lumalapit. Ginamit agad nito ang paborito niyang sandata, ang pagiging kaawa-awa. Attorney Teresa, I'm so sorry. Wala po akong intensyon na sirain ang pamilya niyo. Panimula ni Catalina habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Nadala lang po si Sir Rafael kasi palagi kayong wala. Napakalungkot niya sa bahay at ako lang ang nandyan para makinig sa kanya. Mahina lang po siyang lalaki na naghahanap ng kalinga. Sana maintindihan niyo po, babae rin kayo at magiging ina na rin ako. Hindi umimik si Teresa. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Isa itong masterclass sa pagpapaawa upang palabasin na ang legal na asawa ang may pagkukulang. Kung ibang misis ito, baka na nabunot na siya o nagwala, sumigaw at nagbasag ng mga gamit. Ngunit nanatiling nakapatong ang mga kamay ni Teresa sa ibabaw ng kanyang lamesa, ang kanyang mukha ay parang isang blankong canvas na hindi mabasa. Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit. Kumuha siya ng isang pirasong tissue mula sa kahon at iniabot kay Catalina. Habang kinukuha ito ng nanginginig na kabit, maingat at banayad na inayos ni Teresa ang nagusot na kwelyo ng blusa nito. Ang kilos ay tila mapag-alaga, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nagdadala ng nakakakilabot na pananakot. Magpunas ka ng luha, Catalina. Malamig at mabagal na utos ni Teresa, ang boses ay hindi tumaas kahit isang tono. Baka makita ka ng board of directors paglabas mo, isipin nilang inaapi kita. At huwag mo akong itulad sa iyo. Hindi tayo pareho. Hindi ako umiiyak para sa atensyon ng isang lalaking walang bayag para panindigan ang sarili niyang mga kasalanan. Namutla si Catalina. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit walang lumabas na salita. Mabilis itong tumalikod at halos patakbong lumabas ng opisina, dala ang takot na hindi niya inasahang maramdaman mula sa babaeng inakala niyang madaling paikutin. Pagkasara ng pinto, bumalik si Teresa sa kanyang upuan. Walang buntong hiningang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na wealth manager. Iniutos niyang ilipat ang lahat ng kanyang liquid assets sa isang hiwalay na account na hindi sakop ng anumang marital properties. Sumunod ay tahimik niyang inipit ang access ni Rafael sa kanilang joint credit line. Hahayaan niyang maramdaman ng asawa ang unti-unting pagkasakal sa pananalapi bago pa man ito makapaghanda. Pagsapit ng gabi, sa isang tagong kapehan na malayo sa nagkikislapang ilaw ng financial district, nakipagkita si Teresa sa taong nagpadala ng mensahe. Isang lalaking may seryosong mukha at mapanuring mga mata ang tahimik na umupo sa tapat niya. Inilapag nito ang isang itim na flash drive sa ibabaw ng mesa. Siya si Mateo, isang tahimik na forensic accountant
na matagal na palang palihim na sinusundan ang mga maruruming transaksyon ng mga Sarmiento. Tinitigan ni Teresa si Mateo, sinusubukan basahin ang motibo nito. Isang malaking katanungan kung paano nakuha ng isang tagalabas ang pinakatagong ledger ng pamilya Sarmiento. Anong klasing multo mula sa nakaraan ang nag-udyok sa lalaking ito na isugal ang sariling buhay para kalabanin ang isang makapangyarihang angkan? Nang walang sinasabi, isinalpak ni Teresa ang flash drive sa kanyang laptop. Ang mga numerong nakalatag sa screen ay nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong inilipat mula sa mga pondo ng ospital patungo sa mga dummy corporations na hawak ng kanyang biyenan. Subalit, ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang pinagmulan ng unang malaking transaksyon na ngayon ay pinapapirmahan sa kanya upang akuin. Ang petsa ng paglustay ng pondo ay tumutugma ng eksakto sa linggo kung kailan namatay ang kanyang kapatid na si Tomas sa ilalim ng tulay ng Delpan. Ito ang pondong inilaan para sa mga gamot at relief goods na hindi kailanman nakarating sa mga squatter. Ang asawa at biyenan niya ay hindi lamang siya ginagawang pain para makaiwas sa kulungan. Sila mismo ang mga halimaw na nagkait ng hangin at buhay sa kanyang kapatid 15 taon na ang nakararaan. Lumabo ang paningin ni Teresa hindi dahil sa luha ng kalungkutan, kundi sa matinding poot na unti-unting nagiging apoy sa kanyang mga ugat habang nakatitig sa nakapanghihilakbot na pangalan ng kumpanya sa dokumento. Nuestra Esperanza Trading, ang hapagkainan ng mansyon ng mga Sarmiento ay napuno ng tunog ng nagkikiskisang mamahaling kubyertos at porselana, lumilikha ng isang marangya ngunit nakakasakal na ritmo. Sa kabisera ay nakaupo si Don Leandro, tahimik at nagmamasid. Sa kanyang kanan ay si Doña Consuelo, na ang mukha ay nagliliwanag sa huwad na kagalakan, habang si Rafael ay nakaupo sa tabi ni Teresa, mahigpit na nakahawak sa kamay ng asawa na tila isang mapagmahal na kapareha. I have to say, we are truly blessed with Teresa. Nakanggiting pahayag ni Consuelo habang pinagmamasdan ang kanyang manugang. Ang boses nito ay may halong pagmamalaki na parabang si Teresa ay isang asong pabuya na sumusunod sa lahat ng kanyang utos. Walang ibang babae ang kayang magsakripisyo para sa pamilyang ito. Palagi kong sinasabi kay Rafael, you owe your life and career to this family, Teresa, and you never fail to show your utang na loob. Ngumiti si Rafael at masuyong hinalikan ang likod ng palad ni Teresa. I'm so lucky to have you, hon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa tabi ko ngayong ginigipit ako ng mga kalaban ng kumpanya. Hindi binawi ni Teresa ang kanyang kamay. Nanatili ang malamig na pag-arko ng kanyang mga labi. Habang pinakikinggan niya ang matamis na lason mula sa mag-ina, maingat niyang inilipat ang kanyang paningin kay Don Leandro. Tahimik na inusog ng matandang lalaki ang isang bandehado ng paboritong ulam ni Teresa palapit sa kanya. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga na hindi nangangailangan ng salita. Napakagat ng labi si Teresa. Ang halimaw na pamilyang ito ay may isang taong naging tunay na ama sa kanya. Subalit isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Alam ba talaga ni Don Leandro ang ginagawang pandaraya ng kanyang kapatid na si Consuelo? O bulag din siya sa mga kasamaang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong? Ipinilig ni Teresa ang kanyang ulo upang alisin ang emosyon. Oras na para ibaba ang pain. Naiintindihan ko po, Mami Consuelo. Mahinahong simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay perpektong nagpapakita ng pagsuko at pagiging martir. Utang ko ang buhay ko sa pamilyang ito. Nakahanda akong akuin ang legal na responsibilidad sa kaso ng nawawalang pondo para hindi makulong si Rafael. Ako ang head legal counsel, kaya natural lamang na sa akin bumagsak ang sisi ng kapabayaan. Kitang-kita ang pagluwag ng paghinga ni Rafael at ang pagkislap ng tagumpay sa mga mata ni Consuelo. Kinagat nila ang pain, but dugtong ni Teresa, ang kanyang boses ay bahagyang lumamig at naging mas formal. Bilang taong sasalo ng kaso, kailangan ko ng proteksyon upang malayang makagalaw sa mga legal loopholes ng korte. Kailangan ko ng buong special power of attorney sa lahat ng personal na asset at shares ni Rafael.
Kung makakasuhan ako, malaki ang tsansa na i-freeze ng gobyerno ang mga bank accounts na nakapangalan sa kanya bilang prime suspect. Kung ipapasa ninyo sa akin ang kapangyarihan sa kanyang mga ari-arian ngayon, maililigtas natin ang pera ng pamilya bago pa gumalaw ang mga autoridad. Natahimik ang hapagkainan. Nagkatinginan si Rafael at Consuelo. Bahagyang nag-atubili si Rafael, ngunit tinapik ni Consuelo ang binti ng anak sa ilalim ng mesa. Sa isip ng matanda, si Teresa ay nananatiling isang utu-utong utusan na handang magpakamatay para sa kanilang pangalan. Walang nakitang panganib si Consuelo sa pagbibigay ng kapangyarihan sa isang babaeng inakala niyang hawak niya sa leeg. Kinuha ni Rafael ang kanyang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang manipis na dokumentong inilapag ni Teresa sa mesa. Sa kabilang dulo, sumimangot si Ramon Fajardo, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Leandro. Ang matatalas nitong mata ay puno ng paghihinala. Sigurado ka bang iyon lang ang kailangan mo, Attorney Teresa? Baka naman may iba kang plano? Sinalubong ni Teresa ang titig ni Ramon. Walang kakurap-kurap niyang inabot sa lalaki ang isang pekeng legal brief na naglalaman ng mga huwad na estratehiya para sa kaso na sadyang ginawa niya upang bulagin ito. Kung may mas maganda kang plano para iligtas ang kumpanya, Ramon, handa akong makinig. Kung wala, hayaan mong gawin ko ang trabaho ko. Tumahimik si Ramon, tikom ang bibig habang binabasa ang mga pekeng dokumento. Kalaunan ng gabing iyon, pagbalik sa kanilang silid, dumaan si Rafael sa balkonahe upang sagutin ang isang tawag. Nanatili si Teresa sa madilim na bahagi ng kwarto, nakasandal sa malamig na pader habang nakikinig sa boses ng kanyang asawa na tinangay ng hanging gabi. Don't worry, Catalina. Nakapirma na ang tanga. Tumatawang bulong ni Rafael sa kabilang linya. Once she's indicted, i-divorce ko siya at iiwan natin siyang walang ni isang kusing. It's all ours, baby. Konting pasensya na lang. Isang malamig na ngiti ang namuo sa mga labi ni Teresa sa gitna ng dilim. Mga mangmang na nagdiriwang sa loob ng isang nasusunog na bahay. Hindi pa man nakakapasok muli si Rafael, bumasag sa katahimikan ang mabilis at magkakasunod na pag-ilaw ng telepono ni Teresa. Isang tawag mula sa kanyang pribadong wealth manager ang tumambad sa screen. Sinagot niya ito ng tahimik. Attorney Teresa, bungad ng nag-aalalang boses mula sa kabilang linya. May nagtatangkang mag-withdraw ng malaking halaga mula sa joint account ninyo ni Sir Rafael sa branch namin ngayon. Isang babae ang nagpapakita ng pinirmahang tseke ni Sir Rafael. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Gumagalaw na si Catalina ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sinusubukang unahan ang pagkontrol niya sa mga pondo ng asawa gamit ang kalakip na special power of attorney. Ang liwanag ng araw ay pilit na sumusuot sa mga siwang ng blinds sa loob ng tahimik na opisina ni Attorney Milagros de Vera. Para kay Teresa, ang matandang abogadong kaharap niya ay higit pa sa isang mentor. Siya ang tumayong ina noong mga panahong pakiramdam niya ay ulila siya sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento. Ngunit ang huling ulat mula sa kanyang pribadong investigador ay nagpatunay ng isang mapait na katotohanan. Ang mismong nagbibigay ng impormasyon kay Doña Consuelo ay walang iba kundi si Milagros. Tiningnan ni Teresa ang matanda. Walang kahit anong bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malamig at maingat na pagkukunwari ng pangungulila. Kinuha niya ang isang manipis na brown envelope at marahang inilapag ito sa ibabaw ng mesa palapit kay Milagros. Tita Mila, kayo lang po ang mapagkakatiwalaan ko ngayon. Malungkot na sambit ni Teresa. Pinapahina ang kanyang boses upang magmukhang desperado. Laman niyan ang listahan ng mga sikretong testigo na magpapatunay na hindi ako ang nag-aproba sa mga pekeng kontrata ni Rafael. Sila ang nakakita sa mga totoong dokumento. Kapag tumestigo sila, malilinis ang pangalan ko sa kaso ng nawawalang pondo. Nakita ni Teresa ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Milagros nang hawakan nito ang envelope. May dumaang anino ng konsensya sa mukha ng matanda, ngunit mabilis din itong naglaho. Pilit nang ngumiti si Milagros at hinaplos ang kamay ni Teresa. Isang haplos na dating nagbibigay ng init ngunit ngayon ay tila kagat ng ahas.
Nangako itong itatago ang mga dokumento ng buong ingat. Subalit, bago pa man tuluyang makalabas ng gusali si Teresa, nakita niya mula sa refleksyon ng salamin na mabilis na kinuha ni Milagros ang telepono upang tawagan si Consuelo. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Teresa. Ang pagtataksil na ito ay gagamitin niya bilang perpektong sandata. Hindi alam ni Consuelo na ang mga pangalan sa listahang iyon ay mga peke at bayarang tao na inihanda ni Teresa upang sipsipin ang pera ng biyenan. Habang sinusubukan ni Consuelo na suhulan ang mga testigong ito, lalo lamang magiiwan ng malinaw na ebidensya ng panunuhol at pangingialam sa hustisya ang mga Sarmiento. Isang patibong na sila mismo ang magsasara sa sarili nilang leeg. Habang naglalakad siya palayo, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Anong klasing madilim na sikreto ang hawak ni Consuelo para mapasunod at ma-blackmail ang isang tanyag na abogadong tulad ni Milagros? Kinagabihan, sa loob ng kanyang pribadong tanggapan sa mansyon, sinimulan ni Teresa ang ikalawang yugto ng kanyang plano. Gamit ang special power of attorney na nakuha niya kay Rafael noong nakaraang gabi, tahimik at mabilis niyang inumpisahan ang pag-liquidate sa milyon-milyong halaga ng shares ng kanyang asawa. Ang mga yaman na ipinagmamalaki ni Rafael ay dahan-dahang lumilipat patungo sa mga dummy corporations na hindi sakop ng batas ng diborsyo. Ang mga shares sa shipping lines, ang mga real estate investments, lahat ay tahimik na naibenta at nailipat ng walang ingay. Habang tarantang sinusubukan ni Catalina na mag-withdraw ng limpak-limpak na salapi mula sa mga naka-freeze na nilang joint accounts, tahimik namang inuubos ni Teresa ang mismong balon ng kayamanan ng kanyang asawa. Huminto si Teresa sa pagtatype. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang kaliwang kamay. Ang brilyanteng sing-sing na 5 taon niyang suot ay kumikislap sa ilalim ng malamig na ilaw ng monitor. Dahan-dahan, hinawakan niya ito at hinubad. Walang luha na pumatak, walang panghihinayang na nadama. Nang tuluyang mahiwalay ang alahas sa kanyang balat, naiwan ang isang maputlang marka sa kanyang daliri, isang pisikal na patunay ng 5 taong kasinungalingan at pagiging martir. Kalmado siyang tumayo, binuksan ang kahadiyero sa gilid ng kwarto, at inihagis ang singsing sa loob bago ito tuluyang isinara. Malaya na siya sa ilusyon ng pag-ibig. Bumalik siya sa harap ng computer upang tapusin ang paglipat ng huling bulto ng pondo mula sa offshore account ni Rafael na na-access niya sa tulong ng forensic accountant na nakilala niya. Ngunit habang binubuksan niya ang isang nakatagong encrypted folder, tumambad sa kanya ang isang dokumento na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang ito talaan ng mga ninakaw na pera. Laman nito ang isang serye ng mga buwanang padala ng hush money o bayad tahimik para sa isang tao na matagal na niyang inakalang naging biktima ng pamilya Sarmiento, 15 taon na ang nakararaan. Ang taong nakasaksi sana sa pagpatay sa kanyang kapatid na ibinalitang namatay sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Nakatitig si Teresa sa pangalan ng tatanggap ng pera at ang mukha ng kanyang kasabwat na forensic accountant ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang lahat ng koneksyon ay nagsisimulang mabuo at ang katotohanan ay may dalang panganib na hindi niya inasahan. Ang pangalang nakasulat sa screen ay walang iba kundi ang taong nagbigay sa kanya ng flash drive, Mateo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Sarmiento ay binasag ng hindi inaasahang pagbisita. Walang abiso, walang kumatok. Naglalakad na parang siya ang may-ari ng bahay na pumasok si Catalina sa malawak na sala. Wala na ang maamo at lumuluhang mukha ng babaeng nagmakaawa sa opisina ilang araw na ang nakalipas. Dahil wala si Rafael sa bahay, tuluyan na nitong hinubad ang maskara ng pagiging biktima. Pinagmasdan ni Teresa ang kabit ng kanyang asawa. Nakasuot ito ng masikip na damit na sadyang nagpapahalata sa umbok ng tiyan, puno ng pagmamalaki na umupo sa pinakamamahaling sofa na binili pa mismo ni Teresa mula sa Europa. "Let us stop playing games, Teresa," panimula ni Catalina. Ang boses ay puno ng kayabangan at pag-atake.
Alam nating dalawa na ako ang tunay na mahal ni Rafael. Ikaw, asawa ka lang sa papel. Legal shield ka lang niya para sa mga gulo ng kumpanya niya. Kaya huwag ka nang magpanggap na may control ka pa. This baby, hinimas nito ang sariling tiyan ng may diin. Ito ang tunay na tagapagmana ng mga Sarmiento. Ako ang hinaharap nila at ikaw ay nakaraan na lang na malapit ng itapon sa kulungan. Hindi umimik si Teresa. Hindi nagbago ang ritmo ng kanyang paghinga. Sa halip na magalit o makipagsabunutan, tulad ng inaasahan ng isang desperadang kabit, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang kanyang tea set. Maingat siyang nagbuhos ng mainit na tubig sa mamahaling tasa, hinahayaan ang halimuyak ng jasmine tea na kumalat sa hangin. Pagkatapos ay hinarap niya si Catalina. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Kung totoong mahal ka niya, Catalina, kalmadong sumimsim si Teresa sa kanyang tsaa. Ang boses ay hindi man lang tumaas, ngunit may dalang talim na bumabaon sa buto. Bakit kailangan ninyong nakawin ang pera ko para lang may maipakain siya sa inyo ng magiging anak mo? Hindi ba't ang tunay na lalaki ay kayang bumuhay ng pamilya nang hindi nagnanakaw sa yaman ng asawa niya? Namula ang buong mukha ni Catalina. Bago pa man ito makasagot, ang ilaw mula sa sasakyan ni Rafael na papasok ng garahe ay nagbigay ng hudyat. Sa isang iglap, nakita ni Teresa ang mabilis na pagbabago sa isip ng kabit. Tumayo si Catalina, lumapit sa ibabang bahagi ng malapad na hagdanan, at nang marinig ang pagbukas ng pinto sa likuran, sinadya nitong ihulog ang sarili mula sa ikalawang baitang. Bumagsak ang katawan ni Catalina sa malamig na marmol na sahig, kasabay ng isang nakakabinging tili ng paghingi ng saklolo. Mabilis na tumakbo si Rafael papasok at naabutan ang kanyang kabit na nakahandusay at umiiyak habang sapo ang tiyan. Namumula ang mukha ni Rafael sa matinding galit nang balingan niya ang kanyang asawa. Anong ginawa mo sa kanya, Teresa? Baliw ka na ba? Paano kung may mangyari sa anak ko? Bulyaw ng lalaki habang inaalalayan si Catalina na patuloy sa paghikbi at pagtuturo kay Teresa bilang salarin. Sa gitna ng kaguluhan, paninisi at pagsisisigaw ni Rafael, na natiling nakatayo si Teresa sa kanyang pwesto. Itinaas niya muli ang tasa sa kanyang mga labi at marahang ininom ang kanyang tsaa. Ang kanyang pagiging blanco ay lalong nagpakulo sa dugo ni Rafael. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Kung ako sa iyo, Rafael, dadalhin ko na siya sa ospital. Walang ganang tugon ni Teresa habang ibinababa ang tasa sa platito. Baka mawala pa ang kaisa-isang pamana ng pamilya ninyo. Sayang naman ang pag-arte niya kung walang manonood na doktor. Naiwang nakanganga si Rafael sa labis na pagkabigla sa lamig ng asawa. Wala itong nagawa kundi mabilis na buhatin si Catalina papalabas ng mansyon upang dalhin sa klinika. Iniiwan ang nagbabantang isusumbong si Teresa sa kanyang ina. Nang tuluyang makalayo ang sasakyan, bumalik ang katahimikan sa paligid. Naglakad si Teresa patungo sa malaking florera ng mga bulaklak sa gilid ng sala. Inabot niya ang isang maliit na hidden camera na mahusay na nakakubli sa mga dahon. Kinuha niya ang memory card at sinalpak ito sa kanyang tablet. Pinanood niya ang malinaw na video ng pagpasok ni Catalina, ang pagmamayabang nito, at ang sadyang paghulog nito sa sarili bago pa man dumating si Rafael. Huli ang lahat sa ebidensya. Subalit habang tinitingnan niya ang kanyang tablet, nahagip ng kanyang paningin ang isang bank statement ni Catalina na nakuha ng kanyang investigador. May isang kakaibang detalye na nagpatayo sa kanyang balahibo. Ang malalaking deposito sa account ng babae buwan-buwan ay hindi nanggagaling kay Rafael, kundi sa isang pribadong kumpanya na nakapangalan sa isang mayamang politiko. Isang katanungan ang umusbong sa kanyang isipan tungkol sa kung sino ba talaga ang tunay na ama ng batang ipinagmamalaki nitong tagapagmana ng mga Sarmiento. Bago pa niya lubusang masuri ang dokumento, isang mensahero ng korte ang dumating sa labas ng pintuan. Tinanggap ni Teresa ang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang opisyal na subpoena.
Formal nang naisampa ang kaso ng pandaraya sa pondo ng ospital at ang kanyang pangalan ang nakasulat bilang nag-iisang pangunahing akusado. Nagsimula na ang huling bitag ni Doña Consuelo. Binitiwan ni Teresa ang papel ng subpina, hinahayaan itong bumagsak ng marahan at dumapo sa malamig na sahig. Ang papel ng subpena na naiwan sa malamig na sahig ay tila naging hudyat ng huling yugto ng laro. Bago pa man sumikat ang araw, ipinatawag si Teresa sa pribadong silid ni Doña Consuelo. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang silya, may nakalatag na mga pekeng dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mukha nito ay nag-uumapaw sa pekeng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay nagkikislapan sa pananabik na makitang bumagsak ang sariling manugang. Ito na ang mga huling papeles na kailangan mong pirmahan para sa korte, Teresa. Malumanay na sambit ni Consuelo, ginagamit muli ang boses ng isang mapagmahal na ina. Naiintindihan ko na natatakot ka, pero tandaan mo, gagawin namin ang lahat para mapababa ang sentensya mo. Ito ang pinakamataas na uri ng utang na loob na maibibigay mo sa pamilyang nag-ahon sa iyo mula sa putikan. Ibinaba ni Teresa ang kanyang ulo. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito upang pilitin ang sarili na maramdaman ang pisikal na sakit. Nang mag-angat siya ng tingin, isang perpektong luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang niyayakap ang sarili. Isang masterclass sa pag-arte ang ginawa niya sa harap ng biyenan. Nagkunwari siyang isang duwag na martir, umiiyak at nagmamakaawa, na lalong nagpalobo sa kumpiyansa at yabang ni Consuelo. Ngunit sa likod ng lumuluhang maskara, ang isipan ni Teresa ay nagdiriwang. Binigyan niya ng sapat na lubid ang matanda upang ibigti ang sarili nito. Pagbalik sa kanyang silid, agad na nawala ang panginginig ng kanyang katawan. Walang emosyong pinunasan ni Teresa ang natirang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang huling mensahe mula kay Mateo. Ang huling yugto ng paglilipat ng pondo ay matagumpay na naisagawa. 80% ng kabuuang liquid assets at shares ni Rafael, mga kayamanang sakop ng special power of attorney na buong katangahan nitong pinirmahan, ay tuluyan ng nailipat sa mga dummy corporations na hawak ni Teresa. Sa papel, ang asawa niya ay isang bilyonaryo pa rin, ngunit sa katotohanan, ang kumpanya ng mga Sarmiento ay isa na lamang hungkag na shell na naghihintay ng pagguho. Lumabas si Teresa sa pasilyo upang maghanda nang masalubong niya si Don Leandro. Nakatitig ang matandang lalaki sa kanya, may anino ng pag-aalala sa mga mata nito na matagal na panahon niyang hindi nakita. May problema ba, anak? May hindi ba kayo sinasabi sa akin ng asawa mo tungkol sa kaso? Seryosong tanong ni Leandro. Huminto si Teresa at pinagmasdan ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa ilalim ng tulay ng Delpan. Sa loob ng isang dekada at kalahati, naging tagapagtanggol niya ito, ngunit siya rin ang taong nanatiling bulag sa pagpatay sa kanyang kapatid dahil sa pagprotekta sa pangalan ng pamilya. Ito ang huling pagsubok para kay Leandro. Pinili ni Teresa na ipagkait ang katotohanan. Umiling siya at nagbigay ng isang tipid ng ngiti bago magpatuloy sa paglalakad. Hahayaan niyang ang batas at ang tadhana ang humusga sa lalaking nag-ampon sa kanya. Bumalik si Teresa sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto. Inayos niya ang kanyang sarili para sa malaking araw na ito. Kumuha siya ng isang kolorete at maingat na ipinahid ito sa kanyang mga labi. Isang matingkad na pulang kulay, ang kulay ng digmaan, ng dugo, at ng paghihiganti. Isinuot niya ang isang makapangyarihang puting suit, isang perpektong baluti para sa isang babaeng hindi na kailanman yuyuko. Habang inaayos ang kanyang kwelyo, isang katanungan na lamang ang natitira sa kanyang isipan. Paano gagamitin ni Mateo ang mga sikretong impormasyon na ipinadala niya sa mga pinakamalalaking media network sa bansa para pabagsakin ang mga kalaban? Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng tanggapan ng mga Sarmiento, napansin ni Ramon ang isang kakaibang aktibidad sa system ng kanilang mga bangko.
Nanlaki ang mga mata ng matandang kanang kamay nang makita ang sunod-sunod na pagkaubos ng mga pondo sa kanilang mga offshore accounts at ang walang awang pag-liquidate sa mga shares ni Rafael. Mabilis at tarantang inabot ni Ramon ang telepono upang tawagan si Rafael at pigilan ang anumang hakbang ng pamilya bago sila tuluyang mabaon. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang malaking hotel sa sentro ng Maynila, bumukas na ang malalaking pintuan ng Grand Ballroom. Tumambad kay Rafael at Consuelo ang dagat ng mga mamamahayag, handang pakinggan ang inihandang kasinungalingan ng mag-ina upang opisyal na idawit si Teresa sa kaso ng pandaraya. Mula sa likuran ng entablado, kalmadong naghihintay si Teresa at kasabay ng paghakbang niya patungo sa labas ng bulwagan, sinalubong siya ng nakakasilaw na kislap ng mga kamera na tila nagbabadya ng isang naglalagablab na katapusan. Ang matinding liwanag mula sa mga kamera ay tila isang malawak na dagat na sumasalubong sa aking pagpasok sa Grand Ballroom. Mula sa kinatatayuan ko sa gilid ng entablado, pinanood ko ang nakakadiring pag-arte ng aking asawa at biyanan. Nakatungo si Rafael, pinupunasan ang mga pekeng luha, habang si Doña Consuelo ay umaarte bilang isang wasak at nabigong ina. Nalinlang kami ng sarili naming pamilya. Humihikbing pahayag ni Rafael sa harap ng mga mikropono. Binigyan namin ng buong tiwala si Teresa. Pinag-aral, kinupkop, at minahal bilang asawa at head legal counsel. Hindi namin inakala na gagamitin niya ang posisyon niya para pagnakawan ang pondo ng kumpanya at sirain ang pangalan ng mga Sarmiento. Nagsimulang magbulungan ang mga mamamahayag. Ngunit bago pa man tuluyang makapagtanong ang media, humakbang ako palabas ng anino. Wala na ang nakayukong martir na palagi nilang inaapi. Suot ang aking makapangyarihang puting suit, kalmado akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Nabigla si Rafael at bahagyang napaatras, habang ang mga mata ni Consuelo ay nanlaki sa hindi inaasahang pagdating ko. Magandang umaga, malamig na bati ko sa lahat. Inaagaw ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Rafael. Nandito ako para linawin ang mga sinasabi ng asawa ko at para ilabas ang katotohanan. Inilapag ko ang isang makapal na folder sa ibabaw ng podium. Mabilis kong inilabas ang tunay na dokumento na naglalaman ng mga orihinal na lagda ni na Consuelo at Rafael, mga papeles na nagpapatunay na sila ang direktang nag-utos ng paglilipat ng pondo sa mga pekeng kumpanya. Ipinakita ko ito sa harap ng mga nakatutok na lente. Tinawanan ito ni Rafael, pilit na itinatago ang kaba sa pamamagitan ng pagmamayabang. Mga pekeng dokumento yan. Desperada ka na, Teresa. Gagawa ka pa ng kwento para pagtakpan ang mga ninakaw mo, pati ang pananakit mo kay Catalina na muntik nang maging dahilan para mawala ang anak namin. Hindi ako sumagot ng pabalang. Sa halip, inilabas ko ang aking tablet at ikinonekta ito sa malaking screen sa likuran ng entablado. Kung peking ebidensya ang pag-uusapan natin, Rafael, bakit hindi natin panoorin ito? Bumungad sa malaking screen ang malinaw na video mula sa hidden camera sa aming sala. Rinig na rinig ng buong bulwagan ang kayabangan at pag-amin ni Catalina na panggagamit lamang ang layunin nito kay Rafael. Kitang-kita rin ng lahat kung paano sinadya ng babaeng ihulog ang sarili sa hagdan kahit napakalayo ko sa kanya. Ang imahe ng kaawa-awang biktima na binuo ng kabit niya ay gumuho sa harap mismo ng pambansang telebisyon. Namutla si Catalina na nakaupo sa unahang hanay ng mga manonood, nanginginig at pilit na tinatakpan ang mukha habang nagsimula siyang pagkaguluhan ng mga reporter. Humarap ako kay Rafael na ngayon ay nawalan na ng kakayahang magsalita. Inilabas ko ang isa pang set ng mga papeles at marahas itong inilapag sa kanyang harapan. Divorce papers, marin kong sabi, ang boses ko ay kasing talim ng patalim. At ang katibayan na inilipat ko na ang 80% ng yaman ng Sarmiento sa mga kumpanyang hawak ko. Ginamit ko ang special power of attorney na ibinigay mo mismo sa akin, Rafael. Wala ka ng kumpanya. Iniligtas ko ang mga asset ng pamilya mula sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael habang binabasa ang mga nakasulat na pangalan sa papeles.
Namula ang kanyang buong mukha. Nagsimula siyang magwala at sumigaw, hindi matanggap na ang kayamanang ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng naglaho. Habang nagkakagulo ang kanyang anak, buong giting na tumayo si Doña Consuelo. Sa sobrang galit, itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang sampalin ako sa harap ng madla. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, mabilis at mahigpit kong sinalag ang kanyang pulso. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinapanood ang tuluyang pagguho ng kanyang kapangyarihan at kayabangan. Tapos na ang pagiging utusan ko, Doña Consuelo. Malamig at mabagal kong pagbigkas. Binitiwan ko ang kanyang kamay ng may matinding pandidiri. Kumuha ako ng isang pirasong tissue mula sa aking bulsa at pinunasan ang sarili kong kamay na parang nakahawak ako ng isang maruming basura. Pagkatapos ay hinayaan kong mahulog ang tissue sa mismong paanan niya. Kasabay nito, mabilis na bumukas muli ang malalaking pintuan at pumasok ang mga pulis. Hindi sila lumapit sa akin. Dumiretso sila kina Rafael at Consuelo, bitbit ang mga warrant of arrest, bunga ng hindi matatawarang ebidensya na tahimik na isinumite ni Mateo sa mga autoridad bago pa man magsimula ang press conference. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakita ng aking mga mata kung paano sinubukang tumakas ni Ramon na nakatayo sa likuran ng entablado. Isang matinding katanungan ang bumalot sa akin kung paano makakatakas ang tusong kanang kamay na ito mula sa mga bantay sa labas nang hindi napapansin. Habang walang awang pinupusasan ang nagwawalang si Consuelo, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Isang huling desperadong atake ng isang taong lunod na sa kumunoy. Huwag kayong magmalinis, Teresa. Ang lalaking kinikilala mong ama, si Leandro, siya ang totoong utak ng pagnanakaw ng pondo 15 taon na ang nakararaan. Siya ang pumirma para mawalan ng gamot at mamatay ang kapatid mo. Napatingin si Leandro sa akin mula sa kabilang gilid ng entablado. Ang mukha ay balot ng pagkabigla at takot. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tanging naiwan ay ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kwarto pagkatapos ng kanyang sigaw. Sa gitna ng nagkakagulong mga mamamahayag at ang pagwawala ni Consuelo, nahagip ng aking paningin ang patagong pag-atras ni Ramon patungo sa madilim na pasilyo ng ballroom. Tulad ng isang ahas na sinusubukang tumakas sa nasusunog na gubat, tahimik siyang gumagapang palabas. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ang pintuang lalabasan, hinarang siya ni Mateo kasama ang mga gwardiya ng hotel. Malakas siyang itinulak pabalik sa loob, tuluyang pinutol ang kanyang huling pag-asa na matakasan ang batas. Tumingin ako kay Consuelo, na ngayon ay hawak na ng mga pulis, at binigyan siya ng isang manipis at malamig na ngiti. Sinungaling ka hanggang sa huli, Doña Consuelo. Mahinahon kong tugon, inaangat ang huling piraso ng dokumentong nasa loob ng aking folder. Ito ay naninilaw na, luma, at nagdadala ng amoy ng lumipas na panahon. Hindi si Leandro ang utak ng pagnanakaw. Kayo. Kayo ni Ramon ang namimeke ng lagda niya 15 taon na ang nakararaan upang ibulsa ang pondo ng Nuestra Esperanza Trading. Ang pondo na sana ay pambili ng mga gamot at relief goods para sa mga squatter. Nanlamig ang buong bulwagan nang banggitin ko ang pangalan ng kumpanya. Tumingin ako sa direksyon ng mga kamera, sinisiguradong maririnig ng buong mundo ang bawat salita ko. Ang mismong gamot na iyon ang sana'y nagligtas sa nakababata kong kapatid na si Tomas. Pinatay ninyo siya dahil sa kasakiman. Binalingan ko si Don Leandro. Nakatayo siya sa gilid, ang matapang at makapangyarihang haligi ng mga Sarmiento ay tila naging isang pagod at matandang lalaki. Tinitigan niya ako, naghihintay, marahil umaasa na tulad ng dati, ang utang na loob ng anak-anakan ay muli siyang ililigtas. Ngunit sa pagkakatong ito, wala nang natitirang martir sa aking pagkatao. Nalaman ni Leandro ang ginawa ninyo kalaunan. Patuloy ko, hindi inaalis ang tingin sa lalaking kumupkop sa akin. Ngunit pinili niyang maging pipi. Pinili niyang pagtakpan ang krimen upang protektahan ang maruming pangalan at hiya ng pamilyang ito. Ang katahimikan niya ay kasing dumi ng pagnanakaw ninyo. Naglakad ako palapit kay Don Leandro. Hindi siya umatras. Sinalubong niya ang aking tingin.
Walang galit sa mga mata ko. Tanging isang malamig na katarungan. Inabot ko ang buong dosye ng mga ebidensya sa investigador na nakatayo sa aking tabi. Iniligtas mo ako sa tulay, Leandro. Malamig kong pagbigkas sa unang pagkakataong tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Ngunit hinayaan ninyong mamatay ang kapatid ko. Ang utang na loob ko ay bayad na. Ngayon, pagbabayaran niyo ang utang niyo sa batas. Inilahad ni Leandro ang kanyang mga kamay sa mga pulis. Hindi siya lumaban, walang abogadong tinawag. Sa pagyuko ng kanyang ulo, tinanggap niya ang batas at ang tadhana na iginuhit ko para sa kanya. Ang buong imperyo ng mga Sarmiento ay formal nang bumagsak. Sa isang sulok nakita ko si Rafael na galit na itinutulak palayo si Catalina. Nawala ang kanilang pag-iibigan nang mawala ang pera. Isang reporter ang nagwawagayway ng isang dokumento mula sa ospital. Isinisigaw na peke ang pagbubuntis ng kabit. Nagsisigawan silang dalawa. Nagsisisihan tulad ng mga asong ulol na pinag-aagawan ang isang basyong buto. Wala na silang pera, wala na silang pangalan, at ang babaeng ginamit ang pagiging biktima ay tuluyan ng nabunyag bilang isang manloloko. Tumalikod ako, hindi na pinag-aksayahan pa ng panahon na panoorin ang tuluyang pagkawasak ng mga taong nagtaksil sa akin. Lumabas ako ng grand ballroom patungo sa tahimik na pasilyo ng hotel. Wala nang sumusunod. Wala nang mga camera, wala nang pananakot, at wala nang asawang nagpapanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon ng pagiging isang Sarmiento, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Sumandal ako sa pader at ipinikit ang aking mga mata. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala. Hindi ito luha ng kahinaan o pagsisisi. Ito ay luha ng isang nakatatandang kapatid na matagal ko nang inipon para kay Tomas. Sa wakas, nakahinga na ako. Umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor ang marahang pagbagsak ng luha mula sa aking pisngi, dumapo sa malamig na marmol ng sahig. 4 na taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Sarmiento. Sa loob ng panahong iyon, ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot, ngunit para kina Consuelo at Rafael, ang oras ay huminto sa loob ng isang maliit at mainit na selda. Wala nang mga mamahaling damit o masasarap na pagkain. Ang kanilang yaman ay na-freeze at ibinalik sa gobyerno at ang mga dating kaibigang politiko ay nagbulag-bulagan na parang hindi sila kilala. Walang dumadalaw sa kanila. Si Catalina naman, pagkatapos mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan at pekeng pagbubuntis, ay napilitang umuwi sa isang liblib na probinsya, bumalik sa pagiging isang alila upang makakain, dala-dala ang kahihiyang hindi na kailanman mabubura. Ang kanilang mga parusa ay hindi lamang galing sa batas, kundi sa mismong buhay na ninakaw nila. Samantala, ang mga yaman na nailigtas ko mula sa kanilang mga sakim na kamay ay hindi ko ginamit para sa sarili kong karangyaan. Itinayo ko ang tahanan ni Tomas, isang pundasyon sa gitna ng tondo na nagbibigay ng libreng legal na tulong at serbisyong medikal para sa mga mahihirap na bata at pamilya. Hindi ko mababalik ang buhay ng aking kapatid, ngunit sisiguraduhin kong wala ng ibang batang mamamatay sa ilalim ng tulay dahil ninakawan sila ng karapatang mabuhay. Ngayong araw ay ang paglaya ni Leandro. Dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa autoridad at pag-amin sa kanyang mga naging pagkukulang, napababa ang kanyang sentensya. Nakatayo ako sa ilalim ng tulay ng Delpan, ang mismong lugar kung saan niya ako unang nakita 15 taon na ang nakararaan. Walang mga gwardya o itim na sasakyan na sumundo sa kanya. Lumabas siya mula sa isang simpleng taxi, mukhang mas matanda, mas payat, at tuluyan ng nawalan ng bakas ng pagiging isang kinatatakutang Don. Naglakad siya palapit sa akin. Walang salitang namagitan noong una. Inabot ko sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Tinitigan niya ito at nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay nang tanggapin niya ang pagkain. Ito ang pagkaing sana ay nagtawid sa gutom ni Tomas noong gabing bumagyo. Napatawad mo na ba ako, Teresa? Basag at mahinang tanong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili.
Tiningnan ko ang madilim na tubig ng ilog sa ilalim ng tulay bago ibinaling ang aking tingin sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong burahin ang sakit ng nakaraan. Mahinahon kong sagot. Ang aking tinig ay malaya sa anumang pait. Pero natutunan ko na hindi ang galit ang dapat magpatakbo sa buhay ko. Hindi na ako ang martir na nakakulong sa utang na loob. At hindi na rin ikaw ang halimaw na nagkukubli sa likod ng yaman. Malaya na tayo, Leandro. Tumango siya, hinahayaan ang mga luha na tahimik na pumatak at humalo sa mainit na lugaw na hawak niya. Tinanggap niya ang aking sagot hindi bilang isang sumpa, kundi bilang isang pagkakataon upang magsimula muli bilang isang pangkaraniwang tao. Mula sa di kalayuan, narinig ko ang tawag ng isang munting boses. Isang maliit na batang babae mula sa pundasyon ang tumakbo palapit sa akin at mahigpit na yumakap sa aking binti. Yumuko ako at binuhat siya at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ngumiti ako. Isang totoo, dalisay at walang halong pagkukunwaring ngiti. Natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa napakahabang laban na ito. Ang utang na loob ay hindi isang posas na magkukulong sa atin upang magtiis sa maling mga tao. Ang pag-ibig at sakripisyo ay walang halaga kung ginagamit itong sandata para alipinin ang ating pagkatao. Ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga ay ibinibigay ng malaya, walang hinihinging kapalit, at higit sa lahat, hindi kailanman naniningil ng buhay. Hawak ang kamay ng bata, naglakad ako palayo sa tulay ng Delpan, iniiwan ang madilim na nakaraan at humahakbang patungo sa isang liwanag na ako mismo ang gumawa.